Linggo, natatanggapin nating mensahe is the word itself, check. Check, checkmate, checkpoint, and ngayon ay checklist. Meron na ba kayong mga checklist for this year? Or meron na ba kayong mga list for this year? Kasi nung hindi pa tayo mananampalataya, typically ang meron tayo, New Year's resolution. Amen? We are having our New Year's resolution for us to see ourselves as good as we can grow, and as we can be a successful person. We make New Year's resolution. This morning, church, in the live streaming, let us check our list. That's why ang title natin ay checklist. Tama ba ako? Yung typical na nagpupunta sa groceries, di ba meron kayong list ng bibili ninyo? Di ba, no? Tama, no? Pagpunta mo doon, habang kinukuha mo yung item, gardenia, ladies' choice, sinecheck mo yung list mo, di ba, no? Because ayaw mong may mawaglit kang mabili. Tama, no? Pupunta ka sa palengke, maaring nakalagay din doon, pako, martilyo, bangus. Natawa si Nanay Mercy. Tama, bakit nag-react agad si Nanay Mercy? Kasi hindi dapat sa palengke yung pako at martilyo. So that is wrong list. You get me? So ibig sabihin, yung mensahe natin ngayon sa Lord, ano ba yung dapat nating sine-check sa listahan natin bilang isang Kristiyano? Amen? Hindi pwedeng magkaroon ng pako at ng martilyo sa palengke. Kung tutuusin, ang palengke, gulay, isda. Pero may sabihin, bakit pastor? Meron doon, timba, may plastic. O hindi naman kasi typical, ang totoong palengke kasi yung sa loob na sinasabi ko. Nakakon niyo po, no? Yung mga gulay and everything. So you get me? Amen? So meron ba tayong dapat tandaan ngayong list? And that is checklist. The Bible says, ating passage na binasa ng Kuya Joshua, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Pawang bago at wala na ang dati. Sa English, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The new one is here and the old is gone. Titignan natin yan. Anong kinalalaman yan sa checklist na dapat aware ka ngayon? Amen? Ang may tengay, makinig. Ang may bibig, manahimik. Amen? Last Sunday, naalala niyo pa yung message? Wishing and fixing. Sinasabi doon ng mensahe, tayo ay sigurado na sa ating kaligtasan. No condemnation and none can separate us from the love of God. Hello! Saan ka pupunta pag namatay ka ngayon? Sa langit. Amen? Why? Because of Jesus. Parang malungkot kayo, Amen? Tagalangit ka ba? Kung tagalangit ka, palakpakan mo ang Diyos. Yung hindi pumalakpak ka, nakita kayo ng Diablo. Sabi ng Diablo, hindi pumalakpak ito, akin ito.
Naku, meron bang hindi pumalakpak? Bigyan ko kayo ng isang pagkakataon pa. Ang mga taga-impyerno pumalakpak. Baka na naman meron na naman kasing, no? Naalala niyo yun? Saan ba yun? Dito ba yun? Hindi. Para sa Santo Tomas yun. Dito ba yun? O, sige, ulitin natin, ha? At least walang natutulog. Ang tagalangit, pumalakpak. Amen. Dahil pag di ka pumalakpak, talaga susunggabang ka ng Diablo. Sabi niya, hindi ito pumapalakpak talaga eh. Amen. Joke lang. So, God is good. And all the time, God is. It means, church, tagalangit tayo lahat. Amen. That is absolute. Absolute. Pero, hayaan yung mas maunawaan natin lalo. Habang wala pa tayo sa langit, nandito pa tayo sa lupa eh. Kailangan intindihin natin yung sinasabing bagong nilalang. New creation. Na masyado pang mainit ngayon, yung New Year. New Year, new creation. There are 2 points. One is in Christ, and second is new creation. Can you show, please? Number 2 point is new creation, and the one is in Christ. Can you say the word? 1, 2, 3, go. Number 2? New creation. Yan. New creation in Christ. Sa pamamagitan nito, makita natin yung ating kaligtasan at baunin natin yung ating checklist sa ating kaligtasan. Kailangan meron ka nitong list. Makinig ha. Kasi ang pinag-uusapan natin ay kaligtasan at yung may kaligtasan, dapat may checklist. Naalala niyo yung palengke? Naalala niyo? Yung palengke, hindi pwedeng magkaroon ng pakot martilyo. Gulay, isda, baboy, karne doon. Amen? Kung ligtas ka in Christ, dapat meron kang new creation na listahan. Hindi po pwedeng wala sa iyo yung 4. Dahil pag nawala sa iyo yung 4, at least binibigyan ka ng Lord, hindi ka papatay. Kailangan makuha mo yung 4. And I believe, lahat tayo dito, nasa atin ay 4. Kaya lang nating palaguin ng palaguin. By the way, kahit natatakpan ni Pastora Josie, bigla ko naalala, nandito si Nanay Josepina. Palakpakan ng Diyos sa buhay mo, Nanay Josepina. Okay. Nandiyan ang nanay ni Kuya Manny. And update lang pala, purihin ng Diyos, ang kapatid na Ana ay nasa isang aircon na kwarto lang, nagpapahinga. Amen? Ayaw niya ng mainit sa bahay nila, kaya gusto doon sa kwarto na aircon. Amen? God is good. Palakpakan natin ng Diyos. Now, kailangan nating maintindihan, mamaya, meron ka dapat na checklist na 4. Pero para maintindihan yung checklist, let's go for in Christ and new creation. Number 1. Therefore, if anyone is in Christ, the subject is Christ, pero ang magpapakita ng subject, how do you call that, mga teacher? Predicate ba yun? Whatsoever? Preposition or subject? Subject, I don't know. Kaya yung mga teacher, no? Yung tama. Ang usapin ay yung in. Preposition. Ang subject ay si Christ, pero yung preposition is in. Makinig. Lahat ng nakay Kristo. Yun yung in. But there are 3 na dapat niyo maintindihan muna doon sa first 1, in Christ. Hindi po nakalagay dyan, with Christ. Take note. Pag sinabi na nating with Christ, ako nakakatakot, ang dami mga teacher.
Pag mali ako nito sa grammar, pagagalitan ako ng mga to. With Christ, iba na meaning nun. Tama ba ako, Teacher Jamay? May teacher pa rin doon. Daming teacher. Tama? Iba na yung nagiging kahulugan pag sinabi natin with Christ sa in Christ. Lalo at madaling intindihin kung ang nakalagay dyan ay without Christ. Are you with me? Number 1, punta muna tayo doon sa without Christ. Madaling intindihin. Ang lahat ng mga taong wala kay Kristo, without Christ, huwag mong asahang may new creation yan. Mananatili yan sa old creation. Ibig sabihin, lahat ng taong wala si Kristo, listen, don't expect good things to them. Dahil, don't misinterpret me, nakakahiya kapag sila ang nakitaan pa ng mas mabuti kaysa sa'yo. You get me? Don't expect. Hindi ako nanguhusga, kaya nga sabi ko, don't misinterpret me. Hindi ko hinuhusgaan yung mga taong hindi pa na kay Kristo. Yung mga walang pagkilala kay Kristo. Yung mga hindi nananampalataya kay Kristo. Don't expect them to do good. Pero they can do good. Pero nakakahiya yan pag sila gumawa ng good kaysa sa'yo. Are you with me? Without Christ, ito yung mga taong hindi naniniwala kay Kristo. With Christ, ito yung kasama na ni Kristo sa langit. With Christ. Kasama niya na. Pero yung in Christ ay na kay Kristo na ngayon ay buhay pa sa lupang ito. So, the subject in Christ ay ikaw yun at ako yun. Tayo yun. Makinig ang may tenga. Let's go to Paul's time. Ito ay isinulat ni Pablo sa panahon niya. This is 2 Corinthians, hindi 1 Corinthians. Si Pablo ang nagpasimula na ginamit ng Lord para itayo ang simbahan doon sa Corinto. At ang Corinto noon, or the Corinth in English, ay isa sa bansa ng Greece. Up to now, Greece pa din yan. At ang Greece ay nasa kontinente ng Europa. During the time ni Paul, ang Corinth o ang Corinto ang sentro ng art, technology, and everything na meron doon. Ibig sabihin, kung baka sa atin, siguro ito'y Makati. Okay? Naandun yung mga sentruhan. Nung si Pablo ay dinala doon ng Diyos, of course, ang tao doon ay mga Griego. They are not Jews. Hindi sila mga Hudyo. Ang Hudyo na doon sa Israel. Tawid isla yun. Malayo sa mapa. If you look, Europe, ito yung Turkey. Nandiyan na yung Middle East. So, tawid yan. But the Lord bring Paul to Corinth in Greece. Okay? To preach the gospel. Yan yung unang visit niya. The first visit niya doon. Alam niyo, ang daming nanampalataya kay Kristo. Tinanggap nila si Kristo bilang Panginoon, Diyos, at tagapagligtas. And then, of course, nung tumatagal na yung simbahan, nag-iwan na si Apostol Pablo doon ng isang pastor. Okay? So, umalis na si Pablo. Now, listen, church. As the year goes by, may mga pumapasok na mga maling katuruan sa simbahan ng Corinto. Okay? Ibig sabihin, unti-unti yung simbahan, yung mga member, nagkakaroon ngayon ng confusion. Bakit? Ang turong iniwan ni Pablo sa kanila, there is no more condemnation. None can separate us from their love or in the love of God. And their salvation is in Christ alone. Sureball na yon. Okay? Wala nang pag-aalinlangan. Ngunit, nung umalis na nga si Pablo, habang tumatagal ang panahon,
pinapasok ang Korinto ng maling katuruan, which is the false teaching done by the false prophet. Nagkakaroon sila ngayon ng doubt sa kanilang kaligtasan. Bakit? Ang teaching na pumasok sa loob ng simbahan, ang inaatake ay ang katuruan ni Kristo. Salvation is not through Christ. So nagkakaroon ngayon ng struggles. Yung mga mananampalataya. Para mas maintindihan nyo maigi, kunyari, yan yung mga member sa Lighthouse Tanawan. Okay? At ako ay nasa Hong Kong na. Doon na ako nagpapastor. Okay? So, napasukan tayo ng mga katuruan dito na ang kaligtasan ngayon nawawala. May nagturo na ng backsliding. May nagturo na ng tumba-tumba para mag-Holy Spirit ka. Di ba, no? May nagturo na dito na para feel tayo ng Holy Spirit, kailangan nag-shalala-salala, bombastic tayo dito. No? Nag-text ngayon si Alvin sa akin doon sa Hong Kong. Nagsusumbong si Alvin, Pastor, yung katuruan dito ngayon iba na. Kaya uwi ka na, Giselle. Miss na kita. Hello, Giselle. Segue, oh. Joke. Sabi ni Giselle, bye-bye, Alvin. May passport na ako. Joke. Okay, joke lang. So, listen. So, nakaka-relate kayo? Hindi doon sa hugot. Doon sa mensahe. Now, si Pablo ngayon, he will visit the Corinth church. At ito yung ginawa niyang sulat. Sabi niya doon sa mga kapatiran doon, kung kayo ay na kay Kristo, if you are in Christ, bago na kayo. Wala na yung dati. Bakit? Ibinabalik ng mga bulaang katuruan at propeta yung dati nilang pagka-tao. Are you with me? Binabalik ng mga nagtuturo. Ba't hindi na kayo sumasamba kay Baal? Ba't hindi na kayo nag-offer ng ganito? Bakit hindi nyo na ito ginagawa mga practices na ito? Pag hindi nyo ito ginawa, hindi kayo maliligtas. So may struggle na spiritual, may taggutom pang nangyayari, may mga pagsubok pa, ay kung ikaw yung tao doon sa panahon noon, wala na, gulo na ang isip mo. Problema na sa spiritual, problema pa sa physical, problema pa sa financial, problema pa sa emosyonal, ang hirap na makapag-isip. Tama po ba? At minsan nararanasan natin yan pag nagpatong-patong lahat ng problema. Hindi na natin makapag-isip ng maayos at matino. Mga kapatid kay Kristo, Apostle Paul is intentionally na nagsulat ng 2 Corinthians, specifically chapter 5, verse 17, to encourage the church in Corinth. Hindi. Hindi yan totoo. Okay? Hindi yan totoo. Kayo ay ligtas na. Sabi naman ngayon ng tao, sabi mo, pag na kay Kristo na kami, may kapayapaan pero ba't ganyan nasa kaguluhan kami? Sabi mo, pag na kay Kristo na kami, okay na ang buhay namin, pero ba't ganito ang buhay namin? Di ba nangyayari din yan sa inyo ngayon? Sabi nyo, akala ko ba, Pastor, pag na kay Kristo ako, okay na lahat. Pero bakit may mga something sa buhay? Amen. Kung kailan nagpapakabanal ako, Pastor, ito naman yung kasalanan. Kung kailan gusto ko sumunod sa Lord, lalo namang, lalo namang ako ay hindi makagawa ng gusto ng Lord. So yung old ones and new ones na sinasabi ni Pablo, nagsasalpok, nagkokontrahan. Kaya mamaya sa point number 2, paliliwanag ko yan ha. The old and the new creation. Ano ba talaga? Pero bago doon, dito muna, gusto sabihin ni Pablo at gusto sabihin sa inyo ng Lord ngayon, kung ikaw ay na kay Kristo, sureball ka kay Kristo. Amen?
then clap for the Lord. Ang pinakamahalaga na dapat nating makitang lahat, kapag tayo'y na kay Kristo, ang kaligtasan ay siguro. Or sigurado. Tama siguro ang word na sigurado kaysa siguro. Sigurado. Amen? Kasi, ang kinakausap ni Pablo ay yung na kay Kristo na. At ang mga makakapagpatunay ng sinasabi ni Pablo ay yung mga nakay or kasama na ni Kristo, with Christ na. Sino yun? Yun yung mga nasa langit. Nakuha niyo po ako? Gusto niyo bang mapatunayan yung sinasabi ko? Kung totoo? Gusto niyo? Kailangan wala na kayo sa in Christ. Natatawa si Teacher Joby. Dapat na kay with Christ na kayo. Kasama niyo na si Kristo. Amen? So gusto niyo nang mapatunayan? Mag-pray lang kayo ng simple. Lord, kunin mo na ako ngayon. Amen? Para kasama na kita. Hallelujah! Papatawa lang ako, pero may katotohanan yan. Mamaya yung ending. Now, Paul is not talking to those people without Christ. Amen. Si Pablo, intentionally right, huwag kayong magkagulo dyan. Kung lahat kayo ay in Christ, na kay Kristo, lahat ng pagsubok, problema ninyo, stay put. Stay put lang kayo. Kasi, kailangan nyo lang tanggapin, bagong nilalang na kayo. Amen. So, gusto kong iwanan ng mabilis yan kasi doon tayo magbibigay ng diin doon sa checklist na makita nyo sa new creation. So, ligtas na kayo ha? You are in Christ. Amen? Na kay Kristo, pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Now, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. He is a new creation. All things has gone. Behold, the new one. Ang lahat ng na kay Kristo ay bago nang nilalang. Ang mga lumay lumipas at ito ang bago'y nasa sa Kanya. Mga kapatid kay Kristo, paano natin iintindihin ang new creation para pumasok yung checklist? Tandaan ninyo mga kapatid, hindi sinasabi ni Apostle Paul ng you are new creation, bago ka na. As in what you are seeing. Listen ha, medyo malalim, medyo maselan. When you accept Jesus, you are in Christ. Amen? Nabago ba yung puso nyo? Nabago ba yung utak nyo? Yung pag-iisip nyo? Nabago ba yung mata ninyo? Nabago ba yung ilong ninyo? Nabago ba yung pananalita nyo? Nabago ba lahat sa inyo? That is something na kailangan nating intindihin maigi. Nung tinanggap ko si Kristo, hindi po nabago ang puso ko. This heart is the same heart. When I accept Jesus, when I am in Christ, ang isip na to ay isip ko pa din. Yung utak ko, yan to pa rin. Itong mukhang ito pa rin yun. Amen? Amen? Itong kamay na ito pa rin yun. Itong dilang ito pa rin yun. So, Pastor, anong ibig sabihin ni Pablo na isa na akong bagong nilalang? I am a new creation. New creation is not pertaining na may bago kang puso, may bago kang isip, may bago kang muka, and may bago ka kung ano-ano. Church, listen. Ang problema kasi sa tao, we try to see, to understand what God is speaking sa sarili nating karunungan. When God says to Paul, write this, Paul, lahat ng nasa akin, magiging bagong nilalang. You know, there are many times we people,
we try to comprehend God's way. We try to comprehend God's will. We try to comprehend God's direction sa sarili nating diksyonaryo. Pero that is not. And that should not be. All you have to do is to believe what God says. Amen? When God says you are healed, claim it, you are healed. Yan problema, hindi pastor eh. At hindi rin natin pwede question yung tao. Hindi pastor eh. Nasakit pa din eh. Amen? Di ba? When God said your peace, you have peace, may kapayapaan ka. Eh sabi mo, pastor, magulo pa din eh. Nakaka nyo ako, kung matalas ang utak nyo, makikita nyo na yung old and new dyan. Behold the new, the old has gone. My brother and sisters in Christ, huwag ninyo pong pilitin na ang lahat ng nakasulat dito, computein mo sa sarili mong utak. Hindi mo yan makukompute. The thought of God is not your thoughts. The way of God is not your way. Pero mapapakita mo yan yung sinasabi ng Diyos in your very own eye, in your very own experience. Hindi naman kayo iyang ng Diyos eh. Nakaka niyo po ako? But ang sinasabi ko ngayon at sinasabi din ni Pablo, huwag ninyong pilitin na sa sarili nyong pang-unawa ito. Allow God to explain it to you. Amen? And that will be personal. That will be personal. Makikita nyo mamaya sa checklist. Are you with me? Are you with me? Nag-iisip kayo, no? Yan ang maganda sa mensahe, nag-iisip. Kaysa yung nagmamensahe pa lang ako dito, sabi nyo, alam ko na ending ni Pastor. Pero hindi nyo nalalaman ng ending parate, no? Palakpakan nyo nga ang Diyos. Amen? Kasi ganyan kabuti ang Diyos sa atin. Now, look at this new creation. Hindi yan basta-basta sinasabing na bago yung ating puso, na bago yung isip, na bago ang lahat. Alam nyo kung ano nagbago? Ano yung new creation? Listen. This heart, same heart. But, ang lahat ng na kay Kristo, this heart, yung foundation ang nabago. The foundation. Okay? The foundation. Itong utak na to, hindi ito nabago, ito pa rin yung utak na to. Pero kaya nakakaisip na to ng maganda, nakagawa na to ng maganda. Alam niyo bakit? Yung foundation ng utak mo nabago. This body is not new. Ito pa rin yung, kubikong pa rin yung daliri ko. Amen? But the foundation of my hand, rather than to steal, is to give. Are you with me? Nakakuha niyo ako? Unti-unting lumilinaw? Ibig sabihin, when Paul says, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ibig sabihin, your foundation. The old foundation is gone. Behold, the new foundation is in you. Naalala niyo yung sinabi ko kanina, if people without Christ doing good than you who is in Christ, there is something wrong. Baka yung in Christ mo by religion, hindi by experience. Hindi by personal experience with Jesus. Are you with me? Nauunawaan niyo ba ako mga kapatid? Dito natin makikita, dapat lahat tayo ng mga taga-lighthouse, iba na tayo mag-isip. Iba na itong pusong ito. At iba na itong pagkataong ito. Kasi ang pundasyon nyo in Christ, na kay Kristo. Amen? Naintindihan? Amen? Now, for us to be more clear, how do I check that my foundation of my mind, that my foundation of my heart, that my foundation of my whole being as a new creation ay talagang in Christ? Malinaw pa? There are 4 checklists. 1 is the word love. Can you say the word? Dapat meron ka niyan. Mamaya ko pa explain ha. Number 2 is the word humility. Can you say the word? Humility.
or humbleness, di ba? Number 3 is the word obedience. Can you say the word? And lastly, faith. Can you say the word? Faith. Makinig ang may tenga. Come on, look at me please. I am a new creation. Ibig sabihin ng new creation, bago na ang mindsetting ng aking isip, dahil bago na ang pundasyon, bago na ang mindsetting ng aking puso, bago na ang mindsetting ng aking buong pagkatao. Yan yung new creation. Are you with me? Di ba? Bakit kaya nagkaroon ng new creation? Babalik tayo pa atras. Because I am in Christ. Amen. In Christ makes me a new creation. New creation means I have a new foundation in my life, in my heart, in my mind. At para makita mo na nandun sa iyo yung new mind, yung new heart, yung new foundation, dapat meron kang love, humility, obedience, and nakita niyo yung 4 na stages? Now let me go on here. How do you check your list of love? What do you love? And who do you love? Iba ang what sa who. Ano at sino ang mahal mo? If your prayer list, if your goal in this 2025 is more on material things, then that is your love. Amen? If you think someone, some person, more, that is what you love. Amen. Church, magandang maglakbay ng 2025 para hindi kayo maligaw, may checklist kayo. Always check your list para hindi kayo mawala. Amen? Amen. And that is one that you should always check your love. Hindi dapat tayo ngayon makitaan sa 2025 that we are more thinking of material things. We need material things. Amen? We need money. I need money. But, kung ang aking prayer parati ay puro na lang pera, that shows your love is not God. Your love is just the money of God. Iba yung lumalapit ka dahil sa Kanya, hindi yung lumalapit ka dahil meron ka lang hinihingi sa Kanya. Amen? Amen. If your love is God, ginawa niyo yung sinasabi ni Pastor Mardo na iniutos sa akin ng Diyos, since January 1, you are reading the Word of God. Pero kung 4 na araw pa lang, hindi mo na to ginagawa, kakainin ka ng 361 days pa nang hindi nababago. For the glory of God, on the spot lang. I like what you're doing, Pastor Alan. Siya nagka-counting. 1 of 365, 364. 365, 363. Ganun yung ginagawa mo, di ba? Sarili mong karunungan sa Lord yun. May nakuha nang kang ganon. Pwedeng meron, pwedeng wala. Di ba? Pwedeng galing sa'yo. So, inadapt mo sa spiritual. That's good. Nakuha niyo po ako? Ang point ko, kapag hindi niyo nagawa yung 4 na araw pa lang, maniwala kayo sa akin, matatapos ang 2025, same pa din. At sabi sa inyo, ang ending nito, nakakatakot na message. Baka in Christ tayo, nandun pala tayo sa without Christ. Remember, those in Christ is absolute salvation. Hindi yan mapupunta sa impyerno. But those pertaining, assuming, na sila ay na kay Kristo at wala itong 4 na bibigyan ko ng diin, I tell you, pupunta ka sa impyerno. Diretsahan yan. Hindi ako nanguhusga, but the Bible will say. Kaya kung ang isip nyo ngayon puro material pa rin, ang isip nyo puro ganito, ang minamahal nyo ay puro nasa mundong ito.
That shows whom you love. And that shows what you love. Amen. Amen. Then clap for the Lord. Hallelujah. Dapat ngayon, ang love ninyo si God. When you love God, you love His church. If you love God, you love what God in terms of spiritual things. Pero never mong sabihin sa akin na love mo si Lord, pero di ka nagbabasa ng Bible. Never mo sabihin sa akin, love mo si Lord, pero absent ka sa church. So you don't love God. You don't love God. You just need God. Iba yung you love God sa you need God. Amen? Iba ang kailangan mo lang ang Diyos sa mahal mo ang Diyos. Amen. Amen. That's the first checklist. At yourself. Tingnan mo yung sarili mo. Kung ikaw ay paatras, dati ka na naglilingkod, ngayon paatras ka pa, abay gising. Ngayon naman, 3 taong ka na dito, 5 taong ka na dito, 10 taong ka na dito, hanggang ngayon, triple M ka pa din. Ano yung triple M? Makinig, maupo, mauwi. Dapat sa tagal mo na dito, dapat naglilingkod ka na sa Panginoon. Because you love God. And you love the souls of those lost soul. Amen? Amen. Are you with me? For the glory of God, Kuya Michael. Diba? Nung hindi pa siya kinakatagpo ng Diyos, diba? Walang panahon niya sa Diyos. Pero nung kinatagpo siya ng Diyos, kahit may pasok mula Batangas City ka, di ba? Pupunta pa yan dito, sumisimba pa. Pagkatapos sa simba, hindi mo na makita yan kasi kailangan niya na bumalik doon sa Batangas City. May sasakyan ba siya? Wala. Nagko-commute. Gaano kalayo ang Batangas City dito? Malayo. Amen? Pero dahil naando sa kanya yung pag-ibig niya sa Diyos, that shows 1 point ka na sa Lord. Palakpakan mo ang Diyos. Hallelujah. We should love God. And if you love God, you are always excited with God. Pagising pala sa umaga, I want you, Lord. Hindi pagising pala, hala, late na ako. Magawa nga yung sinasabi ni Pastor, habang nagpupups, nagtututmas, naliligo, sabay-sabay na. At nagkakapi pa. Kasi nagmamadali na ako. If that is you, this is the message for you. Amen? Because the Lord loves you. He wants you to be in Christ, not without Christ. Amen? Clap for the Lord. Ang sabi ni Pablo doon sa mga taga-Korinto, huwag kayo magpa-apekto sa mga yan kung totoong mahal ninyo ang Diyos. At kung nakikita sa mga gawa ninyo na nagpapatunay na talagang love na love nyo si God, hayaan nyo sila. Amen. Amen. Diba? Alam nyo, I am so thankful kay Lord. Kasi binibigyan niya tayo ng mensahe. Ng mga ganitong mensahe. Amen? Remember, title pa lang, nangungusap na ang Lord. Yung lalamanin pa ng mensahe, sobra-sobra na si Lord. Hindi po ba? Amen? So, dito natin makikita, check your love. Church, check your love. Kung hindi ka ba lang nakakaisip ngayon taong ito nang papasok na hindi ako a-absent ng Sunday. Kasi last year, naka-absent ako ng 2. Last year, naka-absent ako ng 10. Gusto ko ngayon, wala akong absent, Lord. Tapos ito ka naman, ako yung walang absent ng Sunday, pero gusto ko magkaroon naman ako ng Wednesday. Amen? Ito ako, yung hindi nagbabasa ng Biblia, pero ngayon gusto ko na magbasa ng Biblia. Because I love you, Lord. Amen? Amen? Then checklist. Love.
Dapat makita natin, the more we are coming, the more every day is coming, yung love natin kay Lord, latong umiinit. Amen? Then clap for the Lord. Hindi ko alam kung level 1, level 2, level 5, level 7, level 10, 11, 12, 13, yung love mo, go on. Go on. What's the second? Checklist. Humility. Makinig ang may tenga. How do you see yourself? In a sense, the way you talk to God. Paano ka makipag-usap sa Kanya? Paano ka manalangin? Paano ka mag-approach sa Diyos? You know, ang katotohanan, maraming tao very casual. Casual na casual, Lord. Ama naming sumasalangit ka. Sambahin ang alam mo. It's just a matter of reading and reciting. There are many coming to the church, na pumupunta sa church, very proud, he is coming to the church. When you read the message of the Lord, the Bible, parang you just read Netflix. You know, the second checklist, you must listen. The more na tumatagal, the more kang nag-iinit ng pag-ibig sa Diyos, the more you see yourself to be humiliated when you speak to God. Lalo kang nahihiyang lumapit sa Diyos. Not because you do sin. Not because there is sin. No. But because you see who is He. Who is He? He is so holy. Nabanggit ko ito kanina sa Sunday school. He is so holy. Na tila baga, the more na lumalago ka sa pananampalataya ng pag-ibig sa Diyos, the more na nahihiya ka sa Diyos. Kasi lalo mo siyang na-appreciate sa kaligtasang ginawa niya sa iyo. Pero kung kayo ay the way kayo manalangin para bagang kaswal na kaswal lang, please make your checklist. Kasi dapat yung pagpunta nyo nga dito sa church, habang papalapit kayo sa church, kakaroon kayo ng, Lord, tanggapin mo ko, Lord, ha? Tanggapin mo ko, Lord, ha? Nakakon niyo po ba ako? Hindi dahil may ginawa kang kalokohan. Hindi. Bagkus alam mo talaga sa sarili mo, hindi ka pitted sa kabanalan ng Diyos. Hindi ka pitted. Hindi ka karapat-dapat. Pero, the Lord is so good in your life. Paano yung star pumasok sa square? Then clap for the Lord. Papalakpak na rin kayo naman. Tama po ba ako? Paano papasok ang star sa square? Amen? Hindi papasok yung star sa square. Maliban na, malaki yung square. Pero kung same size, hindi papasok. Sabihin, how come we sinners be pitted with the holy, holy God? Kinakanta nga natin kanina eh. Diba? And I hope and pray, church, let this wisdom be transformed in your life. Na makita nyo, sometimes dumating sa punto nyo habang kumakanta kayo ng kanta, hindi yung, holy, holy. Sana man lang may rema. Sana man lang may pangungusap ang Diyos. Nung eto na, oh Lord, hindi ko kayang tumingin sa'yo. Because you're holy. Pero kung kanta lang tayo na kanta, holy, holy, wala man lang. Are you with me? Naintindihan niyo ako? Nakakatakot yun. Baka with Christ yun. Hindi, baka without Christ. Dapat it speak to you. It speak to you. Being humiliated, nakakahiya, nahihiya, nakakahiya ako sa Lord. Kaya never ang taong alam mo sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat, never kang mag-underestimate ng tao, never kang manghuhusga ng tao.
Kasi puti ka din eh. Clap for the Lord, kapatid. Kapalakpakan na rin eh. Di ba? Are you with me? Never. Kaya balik rin natin. Kung ikaw ay may kaisipan pa din, naalala nyo, new foundation of mind, kung hanggang ngayon may kaisipan ka pa rin mapanghusga, mapagbulong, mapagchismis, whatsoever, wala ka pa doon sa number 2 checklist. Hindi mo pa nakikita yung sarili mo, humble in the sight of God. Kasi madaling magpaka-humble kunyari sa tao. Kunyari, nagpapakumbaba ka sa tao, pero sa harapan ng Diyos, hindi. Pero sasabihin ko sa inyo, if you know how to humble yourself with God, you will be humble in anyone and everyone. Tandaan yun, automatic yun. Kasi nanggagaling sa loob. Kaysa sa nanggagaling sa panglabas na mamparaya. Are you with me? Diba? Nababago yung foundation ng isip mo, yung heart mo. That's why your love to God, that's why, hindi ka pwedeng magmalaki sa Diyos. And that should be your prayer in your life. The more na tumatagal ka, the more na nanliliit ka sa Diyos. Amen? Because that should be you. Kaya sabi ni Pablo, hayaan nyo sila. Basta your love to God, you are a new creation, being new created, your old ones, hindi na yun ang mahal mong mundo, ang new ones na ay ang Lord. Ang humility nyo, hindi sa tao, old ones yan, alis na yan, dito na tayo sa new, ang humility nyo na kay Lord. Nakuha nyo yung message? Then 3. Obedience. The old ones, ang ating pagsunod minsan motivated by something. Motivated by someone. Pero ang new ones na nasa inyo bilang new creation, your obedience should be always in God. Kaya sabi din ni Pablo I rather obey God. Si Pedro, I rather obey God rather than man. Amen? Because when you obey God, never ka maging wrong. But you can obey man and you will be wrong. Amen? Hindi sa lahat ng pagkakataon na when you obey man, you will be correct. There are times you obey and you're wrong. But when you obey God, automatic, 100% check yan. Kamusta yung inyong pagsunod sa Diyos? Amen? Nasa sasakyan ka, nasa jeep ka, nasa tricycle ka, naglalakad ka, o nasa private car ka, may kumakatok ngayon, namamalimos. Dahil may kasama kang mga taga-church, bibigay ka. Pero pag wala, dead ba ka? So how do you obey? Di ba? Old ones pa rin yun. Dapat new ones. When you obey, you obey. Whether may kasama o wala. Lalo na kapag nag-iisa ka. You must know how to obey God. Amen? So dito natin makita mga kapatid. When I says, read one Bible every day, hindi nyo yan magagawa ang motivation nyo, I will obey my pastor. Hindi nyo magagawa yan. Pero if you obey God, hindi ko na kayo kailangan sabihan pa. Babasahin nyo yan. Amen? Sinabi ko, umating ka ng Sunday. Sumunod ka. Very good. Pero sa susunod na Sunday, wala ka na ulit. Pero when you obey, motivated by in Christ, I tell you, hindi kita utusan magsimba. Automatic magsisimba ka. Kaya there are many Christian in the church. Nagmensaheng pastor, bukas sa makalawa, sunod na linggo, okay yan. Kasi they obey with the word of their pastor. Pero after 1 month, after how many months, babalik ka sa zero kasi babalik ka sa old ones. Because they obey in a new creation, no, in an old creation. Pero if you are a new creation talagang na kay Kristo kayo, you will obey God, whatever.
Amen? Are you with me? Then that should be you. Kaya sabi ni Pablo, pag naandito ako, mabait ninyo? Pag naandito ako, nagpe-praise the Lord kayo? Pag wala ako, iba kayo? Hello? Pag wala si pastor, ang gulo nyo? Pag dumating si pastor, mahalo, kala nyo, nakakita kayo ng aswang? Wala nang makagalaw. Andiyan na si pastor. Bihirang kulugo. Huwag naman ganon. Amen. Amen. Ako, andiyan na si pastor. Please, maglinis namin. You're obeying your pastor. You're not obeying God. Amen? Are you with me? Church, love, humility, obedience, and last is faith. If you study the message or the Bible, maraming klase ng faith. Hindi na natin kailangan dito ng faith of salvation. Ligtas na nga tayo in Christ eh. Anong meron sa Korinto? Kaya sila nagkakagulo, may pagsubok. May pagsubok sa mental, may pagsubok sa emotional, may pagsubok sa financial, may pagsubok sa physical, may pagsubok pa sa spiritual. Everything na nandun na sa Allah. Kinakain na sila ng maling katuruan eh. What Apostle Paul says this? If you are in Christ, you are new creation. Be reminded. Lahat ng mga pagsubok sa buhay, you must overcome by faith. Church, makinig. Hindi po mauubos ang pagsubok sa buhay. Hindi. Gusto mong maubos? Hindi ka dapat naka-in Christ, with Christ na. Natapos mo ang pagsubok, nag-iwan ka sa pamilya mo ng pagsubok. Amen? Iisipin nila yung ipapangkape, isipin nila yung pang sopas, abang nakakasa, ataul ka't natutulog ka dyan. Amen? Are you with me? Makinig ang may tenga. Ito ang kadalasang problema ng Kristiyano. Pag may pagsubok, may nakatisuran sa simbahan, may nakasakitan ng damdamin, maging ang pastor, sinong apektado? Sinong apektado? Di ba si Kristo? Bakit? Hindi ka magsisimba. Hindi ka maglilingkod. Whatsoever. Amen. Huwag kayong hindi mag-amen. Kasi lahat tayo dumaan dyan. Pag may pagsubok, absent sa church. Pag may pagsubok, malayo sa Lord. You know, kaya nagpapaulit-ulit yung pagsubok ninyo sa ganung pagsubok. Hindi nyo kasi hinaharap ng may pananampalataya. Hanggat hindi mo yan hinaharap ng pananampalataya, hindi ka alisin dyan ng Diyos. Kasi kailangan kang matuto. Kaya alam ninyo, sa Reformed teaching, ang mga pagsubok sa buhay is a blessing. Yung mga taong nakakasakit sa inyo, huwag nyo silang tingnan na masama. They are a blessings. Baligtad, no? Bakit? New foundation ito eh. Amen? Kaya pwede mo sabi kay Satan, hindi mo ako na malilinlang. New foundation na tong utak na to. New foundation na to. Bakit? I am a new creation. Amen? Bakit ako new creation? Na kay Kristo ako. Sagot ako ni Kristo. Amen? Kaya ang problema, yung iba sa atin, hindi lahat ganun. Kaya kailangan, pag-aralan natin ito. Sama natin ito sa ating checklist. Tandaan nyo, lahat ng pagsubok na meron kayo, katapat lang yan, pananampalataya sa Diyos. Amen? Sa totoong Kristiyano, welcome ang pagsubok. Amen? Are you with me? Kasi kung hindi sa iyo welcome ang pagsubok, bigla kang nakita si Ate Rose Ann. Di ba? Look at me. You will not be here and with your kids if you don't face trial in life. Correct? Tagal na kita kilala eh. Pero wala ka dito.
Kasi without Christ ka pa noon. Eh ngayon, in Christ ka. Praise the Lord for that. Amen. Amen? Gusto nyo ba isa-isahin ko pa kayo dito? Never na. Abutin tayo bukas. At alam ko, gusto nyo nang umuwi. Malapit tayong 11, gusto nyo nang tik-tak, tik-tak. Malapit ka na, pastor. Amen? Amen? Other preacher will says, trials, problems, sickness, poverty in life is a curse of God. Why should I blame God? I should appreciate God. Amen? If I will speak like that, do you have faith in God? Lalo kang lalayo kay God. But to tell you, those trials in the Bible, since Genesis up to Revelation, puno ang tao dito ng pagsubok. But how this story, listen, this story full of bad news become a good news. What's the secret? They see all those bad things in faith and become a good news. Can you clap for the Lord? The journey of 2025. Don't expect no problem. Don't expect no sickness. Don't expect. Naintindihan nyo ako, baka kasi ma-misconcept na naman ako. Sabi ko, don't expect. I am not saying, claim sickness, claim poverty, claim this thing. I am not saying that. Nakako nyo po ako, iba yung claim it sa expect it. When you expect it, then you are prepared. When you are prepared, how can you be prepared? By faith. Pananampalataya ko kay Kristo. Lahat yan, tatawanan ko lang. Because I am in Christ. I am a new creation. Iba ako mag-isip na ngayon. Iba na ang puso ko ngayon. Iba na ang pagkatao ko ngayon. Dahil na kay Kristo ako. Amen? Di ba? Hindi po tayo wala sa katawang ito. Naandito pa din tayo sa katawang ito. Kaya nga, to end this message, anong sabi ng buong 2 Corinthians 5:7? Or 2 Corinthians chapter 5, not 7. Sabi ni Pablo, hanggat naandito ako sa lumang tolda, nag-groaning ako. May burden ito. Para mawala ako dito, kailangan mapunta ako hindi sa earthly tent. Kailangan mapunta na ako doon sa heavenly tent. Pero upon away from the Lord, I am still here. But I have to put my love, my faith, my humility, and my obedience to the Lord. Dahil habang nandito ako, ito yun, nag-i-struggle ako. Can you see, si Apostol Pablo na yan eh. A man of faith na makasasabi nating sobra. Pero he's encouraging his people in his time, and the Lord used the life of Apostle Paul today for you. 2025 ay mahaba pa. There will be burdens, there will be groaning in this physical. But those who are in Christ Jesus, remember, you are a new created. Always just check your checklist. Love, humility, obedience, and faith. Matatapos ang 2025, you will glorify the true and living God, Jesus. Amen? I hope this message, baunin ninyo. Always check your list. Tumayo ka, magpasalamat ka, i-check mo ngayon yung listahan mo sa buhay mo. Check mo yung pag-ibig. Be true, for the truth will set you free.